ito yung mga meron na kayong mga kasi Dr. Dizon parang before na sumali kayo dito may mga previous na engagement na kayo. Opo. Nung magsimula po kami noong 2005, fortunately, nag-qualify po agad yung mga estudyante namin from regular public school sa international competition. So 2005 po, hanggang 2010, yung taon na to qualified na naman po. Nakarating na po kami sa China, sa India, Singapore. Ang pinakamatindi po namin napuntahan yung Las Vegas Mathematics Competition. Kita mo naman, sumali na kailan yun? Sumali. 2007 po. 2008. Sila din. Yung mga nauna po sa kanila. Ba't hindi nyo nang dinala nyo una pa? Sila po, nakalinya na rin po. Kasi sila yung number 1. So sila yung mga susunod. Mga susunod po. So itong mga ito, sanang possible within this year. Meron po kaming training ngayon sa Naga. Tapos buong Pilipinas po iyon. Magkakaroon po ng selection process. Pag nakapasok po sila at nag-top, sila po yung ilalaban sa Korea yata or sa Taiwan. Math Olympics din. Math Olympics. Talaga, Hirap sumali dyan, Carl. Carl ba? Si Carl ba yung graduating? Si Carl. Graduating ka ng this year. Bakit pinili nyo ng school na ito? Bakit mas ginusto mong nag-enroll dyan? Kasi po sabi po kasi sa amin ng teacher namin, maganda daw po yung turo. At saka po, magagaling. Opo, magagaling daw po yung mga estudyante. Pero yung baka naman yung parents mo saan nagtatrabaho? Hindi po nagtatrabaho mama ko. Hindi, yung tatay mo? Din po sa Upper Bikutan lang po. Hindi naman OFW. Hindi po. Yan. Yung si Glyza. Bakit pinili niyo yung eskwelahan na ito? Kasi maganda po yung parang mataas po yung quality ng education and kahit public school siya. Opo. Dahil science high school din po and selected po yung mga students. Tsaka medyo malapit din po sa bahay. Sa bahay nyo. Yung mga parents mo, hindi naman OFW, mga mahirap. Pero sila, anong income bracket nila? Hindi ko po Hindi, pero dyan din nagtatrabaho dyan. Nagtatrabaho ba o hindi? Dito sa Taguig lang. Sa Taguig lang. Okay, so mas malapit. Si Aljan, malayo ka ba sa eskwela o malapit din? Halos kasing layo lang po ng kay Kayama. Pero graduate ka ng public school na elementary? Opo, graduate. Bago ka pumasok dyan. Ganon din sa'yo, Joshua? Sa private po. Sa private school? Bakit di ka tumuli sa private para may Wala na pong high school dun sa pinapasukan. Doon sa walang high school yung elementary lang. Okay. So mas ginusto nyo dito. Bakit pinili nung parents mo na doon ka mag-enroll? Kasi po yung mga estudyante dito, sa pinapasukan namin mga natututukan ng mga teacher. Kasi, Doktor, ilan yung per school? Per class? 35 to 40 lang po kasi yung very ideal. Napaka-ideal. Ideal yun. Masyadong so, Doktor, ang tanong ko lang ito bang mga estudyanteng ito libre yung kanilang mga pangangailangan sa eskwelahan? Opo, kami po sa public school, wala pong bayad ang matrikula. Sa buong secondary school naman po yan. Ang kaibahan lang po sa Taguig, ganun din po wala. Pero dahil sa tulong po ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Ate Lani Cayetano, bukod dun sa binabayaran, wala silang binabayaran, yung uniform, notebook, sapatos, lahat-lahat na. Pinagkakaloob na po ng libre bag, ballpen, lahat po. Kita po. Kaya talaga paano yung gastos nyo? Para Makati, paano yung gastos nyo kung halimbawa lilipad kayo papunta ng ibang bansa? Ayan. Kami po, lalo na po nung mga nagsisimula pa lang kami. Kami po sa bilang administrator, sa amin po nakasalala yun. Diyan po yung manghingi ako at magmakaawa sa aming mga direktor, sa secretary. Yun naman po, sinasabi ko naman po sa kanila kung ano yung magagandang achievement ng school. At for the last 4 years, hindi naman po kami binigo ng Department of Education. Lagi po kami tinutulungan. So, hingi rin kayo kay Pangulong Noynoy Aquino. hindi masyadong problema sa pagdating sa gastusin. Tsaka tumutulong naman po si Senator Alan at si Senator Pia para swerte ang Taguig. Merong mga ganun yung mga ibang siya buong nandun. Okay, with that, congratulations But si Ma'am na lang, si Ma'am Vivian. Ma'am, nasa inyo po yung huling pagkakataon para yung ating mga estudyante, hindi lang sa buong Pilipinas maingganyo nyo na mag-aral ng math at kayo magiging math wizard. So yun po. Sa mga kabataan na nag-aaral, huwag kalimutan lagi ang pag-aaral ninyo. Huwag nyo kalimutan yung una-una,
magdasal muna lagi bago nag-aaral. Ngayon, kung mag-aaral naman kayo ng math, iintindihin palagi kung kung problem solving yung binigay sa inyo, kailangan i-analyze mabuti yung problem bago mag-solve. Salamat po. Okay, with that, once again, congratulations. Si Dr. Dr. George Tison, ang principal ng Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School, Taguig City. Si Mrs. Vivian De Luna, si Joshua Coballes, first year ito. Aljan Balbuena, partner, yung second year. At si Glyza Marie Lipato, third year. At si Carl Ray Maximo, fourth year. Congratulations! Once again, sila yung champion sa 2011 Sharp MTG Math Trail and Problem Solving Competition noong March 6, 2011. Thank you. Mabuhay kayo and more power. Thank you, sir. Alright. Babalik po kami ni partner Raymond at Paz makalipas pa ilang hanap buhay. Dati pag Friday, nag-date kami yun. Radio history starts with Manila Broadcasting Company, the first radio network in the Philippines and the largest radio network in Asia. For many years, MBC is on top when it comes to news, information, entertainment, and public service. Through DZRH, the only AM station in the country that broadcasts nationwide via satellite, listeners are informed and entertained by the country's most respected broadcast journalists. Joe Taruk, Deo Macalma, Ruth Abao, Andy Vital, and Tracy Bayan. With an unbeatable team of reporters and news writers, DZRH delivers fresh and accurate news round the clock with Action Radio. NBC entertains through our top-rated FM stations nationwide. Love Radio, Yes FM, Hot FM, Easy Rock, and Radyo Natin stations. The latest in music, entertainment, and information is what NBC offers to the millions of listeners nationwide through state-of-the-art radio technology for the most superb, crisp, and clear signal. And now, NBC is invading TV. Joining the NBC family is RH-TV. With affiliate cable channels, RH-TV is able to air quality programming for the whole family, catering to the many different needs and tastes of televiewers, such as the latest news and information, lifestyle and health programs, educational shows, and latest in showbiz entertainment. MBC is ever evolving, ever growing to provide quality programs for the Filipino, and will always be the country's strong ally in promoting growth and development of the Filipino nation. The world of boxing, the world of basketball, the world of volleyball, the world of golf, the world of sports. Ngayon, iisa na ang pagkukuhanan ng mga balita. Iisa na ang sentro ng pagmumula ng mga pinakabagong impormasyon pagdating sa mundo ng palakasan. MBC Sports Center. MBC Sports Center. Sabayang mapapakinggan at mapapanood sa DZRH at RH-TV. Kasama ang ating mga sports analysts, sina Chris Capulso at Ruel Vidal. MBC Sports Center. MBC Sports Center. Ang mga latest sports balita mula sa inyong mga favorite sports players. MBC Sports Center. Linggo, alas 6 hanggang alas 7. Limon sa programang Sesyon!
Oras natin sa buong Pilipinas, ganap na pong alas 4:40 ng hapon at magandang balita ito para sa ating mga motorista at syempre doon sa mga negosyante. Magbabawas na po ng presyo ng gasolina ang Eastern Petroleum bukas. Piso kada litrong rollback sa presyo ng gasolina ang ipadudupad ng kumpanyang epektibo alas 5 ng madaling araw. Ayon partner kay Ginoong Fernando Martinez ng Eastern Petroleum, ang hakbang daw na ito ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. So, bababa? Bababa naman. Magkano? Nagtaas sila ng nakaraan ng piso lang. Kita mo naman, ha? Ganun talaga. At least, partner, may ginawa. Ito, kasi bigyan ko lang ito, partner. Kung good news yan, bad news ito. Alin naman yan? Sabi ng aking bilas, na si Tom, nasabi? Lakas ng lindol dito sa Cagayan. Ayan, may nag-text dito sa Gataran, Cagayan, ganun din, no? Pakicheck nga to, Maring Let, yung Gataran, Cagayan. Alas 4:10 daw nung kaninang naranasan. Lawag City, sabi ni June. For 10 minutes daw, partner. 10 minutes yung kahaba. Yung yanig. Sabi ni June ng Lawag City. Wow. Ayan, medyo hirap tayo ng konti pagdating sa problemang yan. Iba na rin yung partner na yung lindol dito sa atin. Mukhang mag-iingat tayo dahil alam mo naman, nung nakaraang hearing, partner, ay may tinaya ang PBOX sa JICA na 7.2 magnitude dito sa Metro Manila, partner. At ang antaya nila ay 33,000 plus na mga tao ang maaaring mabiktima at halos 38% ng mga residential buildings and public buildings ang posibleng mawasak. Ganong katindi yung partner. Medyo malaking problema. Dapat maghanda tayo, partner. At hindi matulad dun sa nangyari sa Japan at sa New Zealand. Alright. Nasa linya na natin si Father Alan Arcebuche. Mula po sa Libya. Okay. At mahalangin man natin, meron partner. ng mga airstrikes, ha? Yun. Ang kondisyon natin mga kababayang OFWs doon dahil sa Tripoli pa lang ay meron parang mga 2,500 Pilipino natitira doon.